Ayaw ng mga magulang na nagpapakita sila ng kalungkutan sa kanilang mga anak. Yung kahit may mga masakit na silang nararanasan, ay ipinapakita pa rin nila na sila ay masaya. Sa gitna ng mga problema ay pinipilit pa rin na pangitiin ang kanilang mga labi. Ikaw, anong klaseng magulang ang meron ka? Nararamdaman mo rin ba na itinatago nila ang kanilang mga problema? Kung ganon, mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito. Na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sa isang sulok ng Maynila kung saan ang ingay ng trapiko at amoy ng usok ay nagsasama, naninirahan si Ana kasama ang kanyang ama, si Mang Tonyo. Bata pa lamang si Ana nang iwan sila ng kanyang ina, kaya si Mang Tonyo ang gumanap na parehong papel. Basurero si Mang Tonyo, isang marangal na trabaho sa mata ng marami. Ngunit sa puso ni Ana, isang pasanin na kanyang pinipilit itago. Lumaki si Ana na may mga pangarap na makalaya sa kanilang sitwasyon. At ang tanging susi dito ay ang edukasyon. Kaya naman, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral. Habang si Mang Tonyo naman ay nagpapakapagod upang matustusan ang bawat pangarap ng kanyang anak. Kahit pakapalit nito ay ang kanyang sariling kaginhawahan. Dumating ang pinakahihintay na araw sa buhay ni Ana. Ang araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Nakasuot ng puting toga at may gintong medalya sa dibdib. Pumailan lang ang pangalan niya sa entablado bilang cum laude. Tila ba ang lahat ng pagod at sakripisyo ay nagbunga sa mga palakpak at paghanga ng karamihan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang takot na bumabalot sa kanyang puso. Congratulations, Ana! Masiglang bati ni Leah, ang isa sa kanyang matalik na kaibigan, habang niyakap siya. Ang galing mo talaga. Ikaw na ang bahala sa atin pag nagkatrabaho ka na. Tumawa si Ana, pilit na pinipigilan ng kaba. Ikaw talaga. Halika na. Hintayin natin sila Chloe sa labas. Naghihintay na rin siguro ang mga pamilya natin. Habang papalabas sila sa auditorium, nasalubong nila si Chloe at Sarah. Masaya silang nagkwentuhan at nagplano para sa kanilang selebrasyon. Ngunit maya-maya, mula sa di kalayuan, may isang pamilyar na tinig na sumisigaw. Ana, anak, narito ako. Nagulat si Ana. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya si Mang Tonyo, nakangiti ng malapad. Papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng isang lumang polo shirt at kupas na pantalon na tila ba galing pa sa trabaho. Ang mga kamay nito ay may bahid ng dumi at ang amoy ng tambakan na pilit niyang tinataguan sa loob ng maraming taon ay tila humahabol sa kanya. Si Papa, bulong ni Ana mas kinapitan ng toga. Wow, your dad must be so proud, masiglang sabi ni Leah habang nakatingin kay Mang Tonyo. Subalit nang malapit na si Mang Tonyo, tila natunaw ang lahat ng saya ni Ana. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Paano niya ipapakilala ang kanyang ama sa kanyang mga kaibigan? Lalo na't ganoon ang itsura nito. Anak, Ana, congrats sa'yo, sabi ni Mang Tonyo at akmang yayakapin ng anak. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Ngunit bago pa man makalapit si Mang Tonyo, humakbang paatras si Ana. Papa, bakit po kayo narito? Sabi ko po sa inyo, huwag na po kayong pumunta. May gagawin pa po kayo, di ba? Nagtatakang tumingin si Mang Tonyo sa kanya. Pero anak, graduation mo. Hindi ko yan palalampasin. Alam mo naman na gusto kitang makita at iyakapin. Sige na po, Papa. Naghihintay na po ang mga kaibigan ko. Mabilis na putol ni Ana. Sabay tingin sa mga kaibigan na tila naguguluhan. Sana po, umuwi na po kayo. Magpapahinga na lang po ako mamaya. Mag-celebrate muna kami ng mga kaibigan ko. Naramdaman ni Mang Tonyo ang lamig sa boses ng kanyang anak.
Nakita rin niya ang pagtataka sa mukha ng mga kaibigan nito. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting kumupas. Ang kanyang mga mata na kanina'y punong-puno ng pagmamalaki ay napalitan ng pait at lungkot. Ganun ba anak? Nauutal nitong tanong. Sige, mauuna na ako ha. Basta, mag-ingat ka. Ingat din kayo, mga ining. Huling sulyap na puno ng pagsisisi ang ibinigay ni Ana sa kanyang ama habang tumatalikod dito. Tila ba may mabigat na bato ang bumagsak sa kanyang dibdib. Ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang puso at nagpa siyang sumama na lamang sa kanyang mga kaibigan. Niyaya niya ang mga ito sa isang mamahaling restaurant. Pilit na pinipigilan ang sari-saring emosyon na sumisikip sa kanyang dibdib. Are you okay, Ana? Tanong ni Chloe habang nakasalubong sila sa restaurant. Something seems off. Pilit nang umiti si Ana. Okay lang ako. Masaya lang ako na nakasama ko kayong mag-celebrate. Ngunit sa kabila ng tawanan at pighati, hindi mapakali si Ana. Ang mukha ng kanyang ama, ang kanyang malungkot na mga mata, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang amoy ng tambakan na dati kinamumuhian niya ay tila mas lalong dumidikit sa kanya ngayon. Nang gabing yon, pauwi na si Ana. Nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan. Ang bawat hakbang niya ay tila mas mabigat kaysa sa mga medalya sa kanyang leeg. Pagdating sa kanilang bahay, tumahimik ang lahat. Nakita niya si Mang Tonyo. Nakaupo sa sala. Nakatulala lang sa kawalan. Parang may isang bagay na nagtulak kay Ana na lumapit. Papa, bulong niya. Nagulat si Mang Tonyo. Tila ba galing sa malalim na pag-iisip. Ana, anak, nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Umiling si Ana. Kumain na po ako. Kayo po, kumain na po ba kayo? Mamaya na lang ako. Hindi pa naman ako gutom. Mahinang sagot ni Mang Tonyo. Congrats ulit anak. Proud na proud talaga ako sa'yo. Ilang segundo ng katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Hindi alam ni Ana kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad o kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Papa? Muling sambit ni Ana nang may naramdamang kaba sa kanyang dibdib. Natigilan si Mang Tonyo. Bakit anak? Papa, may ipagagawa po sana ako sa inyo. Sabi ni Ana. At dahil sa kaba ay nagkaroon siya ng naiibang ideya. Sana po, iabot nyo naman po sa akin yung folder ko sa mesa. Yung kulay blue po na folder. Parang naiwan ko po ata kanina yun nung nagmamadali po ako. Tumayo si Mang Tonyo. Dahan-dahan ang bawat galaw. Habang papalapit ito sa mesa, napansin ni Ana ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng lumang dyaryo. Isang kahoy na kahon na minsan na niyang nakita noong bata pa siya, na laging nakatago at hindi pwedeng pakialaman. Dahil sa pagtatago rito ni Mang Tonyo, mas lalo siyang nagtaka. Ito ba yung folder mo anak? Tanong ni Mang Tonyo. Hawak ang folder. Opo papa, tsaka po, ano po yung kahon na yan? Tanong ni Ana habang nakaturo sa maliit na kahon. Nagulat si Mang Tonyo. Wala yan anak, lumang bagay lang. Maaari ko po bang tingnan? Napabuntong hininga si Mang Tonyo bago dahan-dahang inilahad ang karton kay Ana. Tila ba may mabigat na pasanin ang bumalot sa kanya. Sige, tingnan mo na. Panahon na siguro para malaman mo. Binuksan ni Ana ang kahon. Ang bawat kaba sa kanyang dibdib ngayon ay napapalitan ng pagtataka. Sa loob nito, hindi mga lumang laruan o alahas ang bumungad, kundi isang tumpok ng mga papel, resibo, medical records,
at isang tumpok ng mga liham. Kinuha ang una, isang resibo mula sa ospital. Sa pangalan ni Mang Tonyo, may nakasulat na chronic kidney disease, stage 3. Kasunod nito ang resibo para sa chemotherapy at paulit-ulit na mga resibo para sa iba't ibang gamot. Lahat ay may nakasulat na declined by patient. Sa halip, sa ilalim ng bawat resibo ay may resibo ng tuition fee niya, matrikula at project fees. Lahat nakapangalan sa kanya na may nakasulat na paid in full. Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang unti-unting binabasa ang mga dokumento. May isang sulat mula sa doktor na nagsasaad ng kalubhaan ng sakit ni Mang Tonyo at ang agarang pangangailangan ng dialysis. Ngunit sa gilid ng sulat, mayroong sulat kamay ni Mang Tonyo. Mas kailangan ni Ana ang edukasyon. Kaya ko pa. Hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ni Ana. Ang kanyang ama na kinakahiya niya sa harap ng kanyang mga kaibigan ay tahimik na nagdurusa sa isang malubhang sakit. Ang bawat sentimong dapat sanay para sa kanyang gamot ay ibinigay kay Ana para sa kanyang pag-aaral. Ang amoy ng tambakan, ang pagod sa mukha nito, ang mga kamay na may bahid ng dumi. Lahat yun ay hindi dahil sa pagiging basurero lamang, kundi dahil sa pagpupursige nitong maitago ang kanyang sakit habang patuloy na binubuhay ang pangarap ng kanyang anak. Papa! Puno ng pag-iyak ang boses ni Ana. Bakit? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Bakit po itinago niyo to? Hindi na napigilan ni Ana ang kanyang mga luha. Bumuhos ang lahat ng hinanakit, pagsisisi at sakit na kanyang nararamdaman. Yumakap siya sa kanyang ama. Mahigpit na mahigpit. Tila ba gusto niyang bumawi sa lahat ng kamalian niya. Para sa iyo, anak, sagot ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagmamahal. Niyakap din siya ni Ana. Ayokong mag-alala ka. Ayoko makahadlang ang sakit ko sa mga pangarap mo, anak. Ang makita kang nakatapos, yun ang pinakamalaking gamot sa akin. Pero papa, ang sakit mo, ang buhay mo. Nauutal na sambit ni Ana habang patuloy ang pag-iyak. Ang buhay ko ay buhay mo rin, Ana, sabi ni Mang Tonyo. Nihimas ang buhok ng anak. Ang makita kang may mararating, yun ang karangalan ko. Ikaw ang pinakamalaking tagumpay ko, anak. Hindi ko po deserve ang lahat ng sakripisyo niyo, papa. Hindi ko po deserve. Deserve mo ang lahat. Ikaw ang karangalan ko. Pagpapatuloy ni Mang Tonyo. Kahit ano pang sabihin ng iba, ikaw pa rin ang pinakamagaling kong anak. Kaya ko lang naman tinago yan sa'yo. Kasi ayaw ko mag-alala ka. Ang gusto ko ay maging masaya ka at matupad ang mga pangarap mo. Niyakap ulit ni Ana ang kanyang ama. Ikaw po ang karangalan ko, papa. Ikaw po. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng pagkakataon na ikinahiya ko po kayo. Sa lahat ng pagkakataon na hindi ko kayo pinahalagahan. Patawarin niyo po ako, papa. Matagal na kitang pinatawad, anak. Mahal na mahal kita, sagot ni Mang Tonyo, habang patuloy na hinahaplos ang buhok ng anak. Sa gabing iyon, hindi na muli naramdaman ni Ana ang amoy ng tambakan bilang isang kahiyan, kundi bilang isang matamis na amoy ng sakripisyo at pagmamahal. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang basurero, kundi isang bayani na handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang anak. Mula noon nagbago ang pananaw ni Ana sa buhay. Hindi na niya ikinakahiya ang kanyang ama. Sa halip, ipinagmalaki niya ito. Nagtrabaho siya ng gusto at ang unang sweldo niya ibinigay niya kay Mang Tonyo para sa kanyang pagpapagamot.
Naging karamay niya ang kanyang ama sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Hindi man nagtagal ang buhay ni Mang Tonyo dahil sa kalubahan ng sakit nito. Ngunit pumanaw siya nang may ngiti sa labi, puno ng pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang anak na natuto ng tunay na halaga ng karangalan at sakripisyo. Ang gintong medalya sa kanyang dibdib ay hindi lamang sumisimbolo ng kanyang tagumpay sa pag-aaral, kundi sumisimbolo rin ng walang hanggang pagmamahal at sakripisyo ng isang ama. Isang basurero na nagbigay sa kanya ng karangalan, hindi lamang sa pamamagitan ng diploma, kundi sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.